Hey, Levi, my bro! Long time no see. Himala, nakita kita dito sa bar ah. Ilang taon ka rin yatang absent sa ganito. Simpleng sulyap lamang ang ginawa ni Levi sa kakilalang dumating. Mabuti nga't pumayag sa aya ko. Kung hindi pa ako ikakasal, hindi pa siya sasama ulit sa ganitong bonding natin. I was busy this past years. I'm sorry bro. Anya sa kaibigang si Manuel. Ngayon ba? Busy pa rin, lalo na tag-expand ng business ni Papa. Masyado maraming inaasikaso. Nothing changed. Mas lumala pa nga. Grabe naman. Baka masyado nang lumawak ang negosyo mo, kakafocus mo dyan. Huwag mo namang kalimutan mag-enjoy. Ang tulad mong gwapo at mayaman, dapat mag-enjoy palagi. Hindi yung puro papeles ang kaharap. Tag-enjoy naman ako sa ibang bagay. Babae ba? Sagot naman ng bagong dating na si Camero. No, hindi na ako interesado sa mga babae bro. Life and business na lang ang inaatupag ko. Lumagok ulit ng whiskey ang lalaki at inilibot ang paningin. Matagal din siyang hindi nagawi sa lugar na ito. Walang nagbago sa maingay at magulong paligid. Pareho pa rin 6 years ago. Baka na-heartbroken ka talaga dun sa babae na kilala mo dito, kaya hindi ka na nag-bar. Hindi ka na rin ang bababae. Masyado ka bang nabaliw doon kahit mabilis mo lang siya nakasama? Nabalita lang yun nun pero hindi ko alam na totoo palang issue. Totoo yung issue na may seneryoso kang babae, Lev. That's bullshit bro. Babae lang yan. Hindi ka dapat madistract kasi palamuti lang naman yan sila. Ani Camero sabay akbay sa kanya. Yeah, tama ka. Maraming bagay pa akong dapat atupagin kisang bagay na yun. Tugon niya at tamad na ibinalik ang tingin sa harapan. Ngunit sakto namang may nahagip na kung sino ang paningin niya kaya muling ibinalik ni Levi ang tingin sa gawing kanan at nanlaki ang mga mata niya na makita kung sino yon. Isang pamilyar na mukha. Ang babaeng hindi niya magawang kalimutan, 6 na taon man ang nagdaan. Tila ba lumiwanag ang paningin niya sa kabila ng madilim at nakakahilong dancing lights. Let's enjoy tonight, girls! Minsan lang to kaya magpakasaya tayo! Sumabay sa ingay ng music ang boses ng magkakaibigang sina Leia, Kara, Maxine at Kichi. Maraming tao, nakakahilo ang strobe lights at nakakalula din ang bilang ng alak na nasa table nila. Hinaplos ni Kichi ang buhok niya at nag-alangan na uminom pagkatapos mag-cheers ng mga kaibigan. Nakakailang baso na kasi sila at ramdam na niya ang pagkalasing. Hindi na matuwid ang kanyang paningin. Oh, ba't hindi ka pa umiinom, Kitch? Tapusin mo na yan. Minsan ka lang naman lumabas kaya sulitin mo na. Ani ng kaibigan niya si Leia. Ngumiwi ang babae. Hindi ako pwedeng malasing na sobra, Ali. Kailangan ko pang umuwi ng 11 p.m. Rason niya sa kaibigan. Ano ka ba naman? Huwag kang mag-alala. Pinayagan ka naman ni Lola na lumabas, di ba? At saka pangalawang beses mo palang sumama sa amin sa bar kaya huwag ka namang killjoy. It's not bad to enjoy being young and beautiful, right? Natutupan labi niya at hinaplos ang braso sa lamig na nararamdaman. Nakasuot lang kasi siya ng fitted black dress. Madalian lang niyang hinablot sa cabinet kanina. Hindi niya alam bakit siya napunta sa lugar na ito at kung bakit pa siya sumama. Parang nagsisisi na tuloy siya. Hindi naman siya party girl at mas lalong hindi lasinggera. Dati oo, pero ngayon hindi na. Ang mga anak ko kasi naghihintay pa yun sa pag-uwi ko. Mahinang rason niya. Inakbayan siya ni Kara at marahang kinurot ang kanyang pisngi. Ano ka ba naman, Kitch? 5 taon na mga inaanak namin. Matured na nga sila mag-isip kaya walang masama kung mag-enjoy ka naman ngayon. Maintindihan nila yan dahil ilang taon ka rin nag-focus sa kanila, no? Ngayon pa nga lang lumabas para mag-enjoy kaya please give yourself some slack naman at mag-enjoy din. Pumunta nga tayong bar ngayon para ipagdiwang ang karawan mo, di ba? Minsan lang to, so live your life. Hinagat niyang ibabang labi. Sa bagay, may punto rin naman ng mga kaibigan niya. Ngunit bilang ina na focus sa 4 na anak niya sa 6 na taon, nakalimutan na ni Kichi ang ganitong buhay. Sobrang laki ng ipinagbago niya mula nang mabuntis siya sa quadruplets at wala nang bakas ang pagiging rebelyosa niya noon. Sige na nga lang, basta ngayon lang to ah. Yan ang gusto namin, ang bumalik ang dating Kichi na matinik at expert pagdating sa ganitong bagay. Napailing-iling na lang siya at bago nagwalwal ng tuluyan ay nag-text muna siya sa lola na baka malitang uwi. Birthday niya ngayon at kanina nagkaroon din ng handa sa kanila. Ngunit nagkaya yan ng 3 niyang kaibigan na mag-bar daw sila kaya napilitan siya. Unexpected ang ayaan. Damihan mong inom mo, friend. Walang sukuan to. Ang susuko magbabayad sa lahat ng bill mamaya. Oh, dinig mo yun, Kitch? Gusto mo bang ikaw magbayad? Short na nga ang pera ko eh.
di yun naman pala, walwal all you want na. Nagwalwal sila buong gabi, kaya hindi na niya alam kung nakailang bakit sila. Sa 6 na taon, doon lang ulit na-enjoy ni Kichi ang ganoong bagay, hanggang sa maghiwa-hiwalay na sila matapos sumayaw ng mga kaibigan. Ang isa ay hinila na lalaking tipo nito at siya naman ay tila kinakausap din ng hindi niya maaninag ng mabuti kung lalaki ba or tomboy. Sa kabilang banda, sa table ni Levi, hindi pa rin tumikop ang pag-awang ng labi nito. Is that her? Ba't parang hindi na siya maligaligaya ng dati? She changed. Hindi ko alam kung ano pero may nagbago. Ani Levi sa sarili. Lumayo siya bahagya kay Camero na na-offend naman sa inastan niya. Bakit ka lumayo bro? Baho ba ako? Hindi bro, may iniisip lang. Kilingin mo naman masyado. Minasahe niya ang baba at ang liit ang mga mata. Nakita ni Levi na umiling ito sa alak ngunit tinanggap din naman. She looks mature now, pero maganda pa rin. Mas lalo pang ang gumanda. Hindi niya man lang ako napansin dito. Kailangan ko pa ba siyang puntahan? Hindi na siya magugulat kung gagawin ko yun. Pero siya naman ang ghost. Baka ayaw niya ako makita. Isang dahilan kung bakit nawalan na siya ng gana mambabae ay dahil kay Kichi. They were friends with benefits dati, or more to say, F-buddies na minsan lang din naman may nangyari sa kanila. Then kung saan nagkaka-progress ng relasyon nila, bigla na lang itong naglahong parang bula kaya halos mabaliw siya. At ngayon, hindi niya inaasahan na makikita ulit ang babae sa lugar kung saan sila una nagkita. Same place, same person, same feeling. Para siyang bumalik sa nakaraan. Pumupunta pa rin pala siya sa lugar na to. Naghahanap pa rin ba siya ng F-body sa ganitong paraan? Hindi ba siya nakontento sa akin kaya naghanap siya ng iba? Sa pag-iisip, unti-unting kumulo ang dugo ni Levi. Hindi niya napigilang mainis na baka iyon nga ang dahilan ni Kichi ba't naglaho ito noon. Pwede naman niya sabihin kung hindi siya satisfied sa akin para mas ginalingan ko pa. Oh, ba't parang makakain ka na riyan bro? Okay ka lang? Masama ba pakiramdam mo? Nothing, I'm good. Pinagmasdan niya si Kichi at mga kaibigan nito sa naglipas na oras. Hindi niya pinalalagpas sa mga lalaking gustong sumayaw sa kanila. Hanggang sa napilitan na siyang tumayo dahil munti ka nang dalhin ng ibang lalaki kung saan. Back off, dude. Maghanap ka rin ng ibang pwede mong iwi. Anya at mahigpit ang kamay na inago ang pulsuhan ng babae. Sino ka ba? Huwag kang mangialam dito. Asawa ko siya. Nag-away lang kami kaya hindi niya ako kasama. Umawang ang labi ng lalaki at mabilis din naman sumuko. Kahit si Levi ay hindi alam ba't iyon ang lumabas sa labi niya. Sino ka? Sobrang wasted na si Kichi, para na itong lantang gulay. Pagkatapos mo akong i-ghost nun, hindi mo na ako kilala ngayon. Sino ka ba? Bitawan mo nga ako. Lasing ka na, kailangan mo na umuwi. Nasaan ang mga kaibigan mo? Hindi ko alam. Sumama sila sa ibang lalaki. Bigay mo na lang sa akin ang address mo, ihatid kita. Pero bago pa man niya matapos ng sasabihin, nasuka ng babae, kaya dali-dali niya itong binuhat at nilabas ng bar. Mabilis nagmaneho pa uwi ng bahay si Levi. Parang bata, magbabar pero hindi naman kaya ang sarili. Nasuka pa. Inis siyang bumuga ng hangin at nilapag ito sa kama. Minabuti niyang punasan ng suka at palitan ng damit ni Kichi. Ngunit sa kalagitnaan nun, nagulat ang lalaki nang bigla siyang hinalikan ng babae. Tila ba sangbultahing kilite ang naramdaman niya sa katawan. Sinubukan ni Levi kumawala dahil alam niyang lasing lang ito. Ngunit mas inipit siya ng babae. Kailangan kita. Lasing ka lang. Iwas niya ng tingin. Kahit isang beses lang. I miss you, Levi. Miss na kita. Nagpintig ang kanyang pandinig. Naaalala siya nito. Hindi siya makapaniwala. Sobrang galak ang naramdaman niya sa dibdib. Tinawag ulit ng babae ang pangalan niya. Maring umigting ang panga ng lalaki at binigay ang hinihingi nito. Siya manisabik na dito. Nang sumunod na umaga, nagising si Kichi mula sa panaginip na ginigising ng mga anak. Sina Ronan, Red, Riley at Rowan. Puro mga lalaki. Sandali lang mga anak! Bumangon ang babae sa pagkakahiga, ngunit natauhan nang wala namang mga bata na gumigising pala sa kanya. Napakurap-kurap siya lalo pa nang maalala ang nangyari kagabi. Nasa bar siya at nag-celebrate ng kaarawan kasama ang mga kaibigan. Ano nangyari kagabi matapos kong malasing? Nasaan ako ngayon?
Takang usal niya matapos hindi makilala ang malaki at malapad na kwartong kinaroroonan niya. Hindi yun sa bahay nila. Hindi rin kay Leia o kay Kara. Kaya nasan siya? Nang oras na yon, kinabahan agad siya. Nakidnap ba siya? Pero may kinidnap bang dinala sa tila hotel na kwarto? Nasaan ako? Kabadong tanong niya sa sarili. Bumalikwas sa kama si Kichi at laking pasasalamat na makitang suot pa rin niya ang damit. Ngunit kasabay nun ang pagpasok ng isang lalaki nakaitim na shorts at white na t-shirt. May dala itong tray at agad umawang ang labi ng babae na makilala ito. Gising ka na pala, nistorbo na kita. Sa baritonong boses ay usal na lalaki at inilapag ang dalang tray sa side table. Levi? Nanindig ang balahibo niya. Napatras sa gulat si Kichi habang inaayos ang buhok. Hindi maaring... ano nangyari? Bakit nandito ako? Bahay mo ba to? Bulyaw niya sa gulat. Ngumiti lamang ito. Huwag ka matakot. Bahay ko nga to. Maupo ka muna't kumain. Masakit bang ulo mo? Sa halip ay tanong nito. Nagluto ako ng soup. Maganda to sa may hangover. Umawang ang labi niya. Masakit nga ang ulo niya dahil sa hangover, ngunit mas gulat siya sa kaharap. Ano nangyari kagabi? Kinakabahang tanong niya. Natatakot kasi siya na baka naulit lang ang nangyari sa kanila 8 taon na nakakaraan. Hindi mo ba maalala nangyari kagabi? I guess talagang nalasing ka nga. Usal nito. Agad kinapkap ng babae ang sarili sa pag-aakalang may nangyari na naman sa kanila. Ngunit humalakak lamang si Levi at ngumunguso siyang pinagmasdan. Hindi maaari. My goodness, this is unbelievable. May nangyari ba sa ating kagabi ha? Halos takasan siya ng bait sa sariling tanong, lalo pat 6 na taon na nakakalipas, ay may nangyari din sa kanila na lalaki, kaya siya nabuntis at nagkaanak ng quadruplets. Nasaan na mga gamit ko? Aalis na ako. Agad niyang usal at hindi magawang tignan ng lalaki sa hiya. Relax ka muna, Kitch. Wala nangyari sa ating kagabi. Huwag kang mag-alala. Natutop ang labi niya. Nakaginhawa siya na malaki doon, pero nandoon pa rin ang kaba niya. Totoo ngang walang nangyari sa kanila dahil bago pa man malunod sa pagkasabik si Levi kagabi, natauhan na ito at tinigil ang paghalik. Nagsasabi ka ba ng totoo? Believe me, di ako namimilit ang babae. Sadyang lasing ka lang kagabi at nakita kita ng balak dali ng isang lalaking naroon kaya kita kinuha to make sure you are safe. Pero dahil hindi ko alam kung saan ka nakatira, dinala kita dito. Believe me, wala akong ginawang masama sa'yo. Pakiramdam ni Kichi, nakaginhawa siya na malalim. Ilang minuto niyang pinigil ang paghinga kanina dahil sa kaba kaya nagpapasalamat siya. Maraming salamat. Usal niya, ngunit nagpatuloy sa pagtalikod. Hindi pa rin tama sa kanya na nasa bahay siya ng lalaking ama ng mga anak niya. Maraming salamat sa pagtulong sa akin pero kailangan ko nang umalis. Aalis ka agad. Kumain ka muna ng umagahan. Besides, matagal tayong hindi nagkita. Gusto pa kita makausap. Kumusta ka na? I don't have time to talk to you. Kailangan ko na talagang umalis. Hindi magawang maging kalmado ni Kichi. Si Levi kasi ang nakakuha ng virginity niya noon. Then naging friends with benefits sila. Umalis siya noon nang mabalita ang ikakasal na ito sa iba. Kaya ngayon, malaki ang kaba niya. Dahil hindi nito alam na nabuntis siya at wala siyang balak na sabihin dahil magkaibang kanilang estado sa buhay. Paniguradong hindi matatanggap ng mga magulang ng lalaki ang mga anak nila. Lalong-lalo na ang asawa ng lalaki. Nasaan ang bag ko? Nasa iyo ba? Why don't you have breakfast first before going home? He insisted. Busy ka ba ngayong araw? May gagawin ka? Let's eat outside if ayaw mo ng soup. Hindi talaga. Kailangan ko nang umalis, Levi. Salamat na lang sa pagluto mo ng umagahan. I really appreciate it. Thank you but I'm busy. Inabot ng lalaki ang kanyang bag kaya tinanggap agad niya ito at lumabas ng kwarto. Pero hinabol siya nito hanggang sa pintuan. Kichi! Natigil siya sa pagtawag nito. May boyfriend ka ba ngayon? Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi niya yun inaasahan. Kung alam lang sana nito na single siya at may anak sila, baka mahimatay ito sa gulat. Oo, meron. Kaya huwag mo na akong guluhin. Pagsisinungaling niya. Ginawa niya yon upang huwag nang guluhin. Pagkasakay niya ng taxi ay tinawagan agad ni Kichi ang lola niya na nag-aalaga sa mga bata. Hello, La? Usal niya dito. Oh, buti nakatawag ka. Kanina pa kitang tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Kilamaksin ka ba ngayon? Mariing pinagdikit ang babae ang ngipin. Nagigilty siya sa matanda kahit nagpaalam naman na siya.
Late na rin kasi at alas 9 na, kaya baka nag-aalala ito. Opo, pasensya na hindi agad ako nakasagot, medyo nakarami kasi ako ng inom kagabi. Huwag ka nang humingi ng paumanhin dahil alam ko namang unang beses mo lumabas kagabi pagkatapos sa maraming taon. Naiintindihan kita, apo. Deserve mo na mag-enjoy. Usal ng lola niya. Wala nang magulang si Kichi at lola niya nagpalaki sa kanya. Maraming salamat, lola. Ang mga bata gising na ba? Oo, gising na sila. Kakausapin mo ba? Hindi na. Pauwi na rin naman po ako. Malapit na nga. Bibilhan ko na lang sila ng pagkain. O sige. Narinig nga nila ang boses mo at nagpapabili ng hamburger si Ronan. O sige po, walang problema. Ibinaba ni Kichi ang tawag at minasahe ang sentido. Ang bilis sa mga nangyari kaya pakiramdam niya pagod na pagod siya. Hindi pa rin siya makapaniwalang nakaharap na niya si Levi na ilang taong hindi nakita. Ngayon, pumasok na sa isipan niya mga anak nila. Paano kaya kung sabihin niya dito ang totoo? Pero natatakot din siya. Alam niya kung gaano kamatapobre ang mga magulang ng lalaki at ayaw niyang masira ang pamilya nito. Wala na siyang balita kung ikinasalba ito noon pero malabo namang hindi mangyari dahil mayaman din ang babae. Sasabihin ko ba sa kanya ang totoo? Problemadong sad niya. Mahirap lamang siya at walang pagmamahal sa pagitan nila noon kaya siguradong imposible nitong matanggap. Naging magkalapit man sila nito, sigurado siyang siya lang ang nahulog dito at hindi ang lalaki. Sa dami ba naman ng mga babae nito noon? Kaya nga minabuti niyang palakihin mag-isa ang quadruplets na ngayon ay 6 na taon na. Tinulungan siya ng lola kaya nairaos niya at nakahanap din siya ng bagong trabaho. Sa mga taong yun, ibinuon na niya sa limot si Levi at hindi naghangad na magkaroon ng ama ang mga anak niya. Kaya gulat na gulat siyang muling nagtagpo ang kanilang landas sa parehong bar at parehong sitwasyon na parabang pinaglalaruan siya. Habang malalim ang iniisip, tinawagan din niya mga kaibigan dahil hindi rin alam ng mga ito kung saan siya napunta kagabi. Mabuti ang kalagayan ko, huwag kayong mag-alala sa akin, pauwi na nga ako eh. Pero saan ka ba napunta kagabi ha? Akala namin kasabay ka naming umuwi ni na Leia pero kanina lang namin napansin na wala ka pala. Saan ka natulog? Napatikim si Kichi at pinatay ang tawag. Medyo choppy ang signal ko, hindi ko kayo marinig. Sige na, babay na muna. Kichi, sandali lang! Itinago niya ang cellphone at pinatay para hindi na matawagang muli. Alam niyang hindi titigil ng mga ito hanggat hindi alam ang totoo. Mama! Ronan, Reed, Riley, Rowan, mga anak, na-miss ko kayo. Kumusta ka, Mama? Nag-enjoy ka ba sa gala mo? Ang magiliw na si Riley ang agad na sumalubong sa kanya. Niyakap siya ng anak. Nag-enjoy naman si Mama. Kayo, kumusta kagabi? Yumuko siya para buhatin ito. Sumunod din ang tahimik na si Rowan at ang dalawa pa. Okay naman po. Magkakasama po kaming natulog nila Lola kagabi sa kwarto po. Kinuwentuhan din po niya kami. Wow naman, nag-enjoy din pala kayo dito kagabi. Masaya ako. Opo, kami rin para sa'yo, Mama. Namiss ka agad namin. Namiss rin kayo ni Mama mga anak. Mabuti na lang din at lumipas ang mga araw na hindi na nag-cross muli ang landas nila ni Levi. Kahit niyaya ulit siya ng mga kaibigan na mag-bar, hindi na siya sumama. Pasalamat din si Kichi at malayong pinagtatrabahuhan niyang kumpanya sa company ng lalaki. Nasaan na kaya yun? Kanina ko pa hinahanap Naubos ko ng tignan ng mga gamit ko. Ano bang hinahanap mo? Nagtatakang lumapit sa kanya si Maxine isang hapon. Yung keychain kong kulay gold, hindi ko mahanap, Max. Anyat isang beses pa na inisa-isa mga gamit sa desk niya, ngunit hindi talaga niya makita ang keychain. Sa pagkakaalala niya, naka-attach yun sa bag niya. Yung keychain ba na palagi mong dala, yung may litrato ng quadruplets? Tanong ng kaibigan. Oo, kanina ko lang napansin na nawawala nasa na kaya yun? Problemado niyang wika at hinilot ang sentido. Baka naiwan mo lang sa bahay o di kaya na-misplace mo. Wait, dala mo ba yun nung mag-bar tayo? Parehong bag ang gamit mo, di ba? Mariing kinagat ni Kichi ang labi. Dala nga niyang parehong bag. Hindi yun pwedeng mawala, Max. May sentimental value yun sa akin eh. Naku, baka sa bar mo na iwala. Ang dami pa naman tao doon. Anong gagawin mo? Puntahan ba natin? Baka nakita naman nila. Parang maiiyak na ang babae. Kung sa ibang tao, ordinaryong gamit lang yun. Pero para sa kanyang isang sentimental person, hindi. Baby pictures ng quadruplets ang naroon at iyon ang favorite na larawan ng mga anak. O ano, diretso tayo doon after ng shift natin? Huwag na muna. Hanapin ko na lang siguro sa bahay, baka naiwan ko nga doon.
Rason na lang niya kahit malakas ang kutob na nasa bar nga niya na iwala ang keychain. Ayaw pa niya makitang muli si Levi. Halos lutang siya nang umuwi. Lutang at walang lakas. Kung ano-ano na kasi ang samot-saring iniisip niya, ngunit kahit sabog, ay may dala pa rin siyang pasalubong para sa apat. Nandito na ako mga anak! Siniglahan niya ang boses pagkapasok ng bahay. La, Reed, Rona, nasa na kayo? Nandito na si Mama! Nagtaka siya dahil walang sumalubong sa kanya. Nasaan na kaya mga yun? Takang tanong niya. Umalis na sila pero gabi na. Mga anak, Mama, nandito po kami sa kusina. Lumiwanag agad ang mukha niya na marinig ang boses ni Rowan. Punta ka po dito, Mama! Nandiyan na! Pagak na usal at piniling huwag munang isipin ang inaalala. Anong ginagawa niyo dito Ang sana'y magilaw niyang pagpasok sa kusina ay natigil nang bumungad sa kanya ang nakaupong si Levi habang kaharap ang apat na bata at ang lola niya. Levi, anong ginagawa mo dito? Nanlalamig niyang tanong. Mabilis na nag-overthink agad ang babae. Bakit nasa bahay nila ito? Paano nalaman kung saan siya nakatira? Nakita nito ang mga anak niya. Kichi, apo, mabuti at nakauwi ka na. Kanina pa naghihintay itong bisita mo. Napakurap-kurap ang babae at nanghihina na ang tuhod. Hindi naman siguro nito napagtanto na anak nito ang apat. Hindi naman kasi masyadong nakuha ng tatlo ang mukha ni Levi, maliban kay Ryle. Mabuti na lang medyo may kahabaan ng buhok ng anak at may glasses. Bakit ka nandito? Nauutal pa rin yan tanong sa lalaki. Magandang gabi, Kitch. Pasensya na kung ginulat kita. Pasensya din at hindi ako nakapagsabi in advance. Wala kasi akong numero mo. Paano mo nahanap kung saan ako nakatira? Nagtanong-tanong lang ako sa labasan. Nandito ako kasi may gusto kong ibalik sa'yo. Sagot nito at matamin siyang pinagmasdan. Napadungaw si Kichi at nakita ang pagdikit ng mga anak sa gilid. Tila interesado sa usapan nila ng lalaki. Malamang dahil mula noon, hindi naman nila nakitang ina na may kausap na ibang lalaki. Mama, kaano-ano mo ba si Sir Levi? Bumulong si Ronan sa kanya. Oo anak, kilala ko siya. Kaibigan siya ni Mama. Pwede niyo ba muna kaming iwan? Mag-uusap lang kami saglit. Anya. Okay po. Bye-bye, Sir Levi. Alis po muna kami. Sa pagngiti ni Levi, mukhang nakausap na nga niyang apat at komportable na ang loob ng mga ito. Sila na lang ang naiwan sa kusina pagkatapos. Anong ginagawa mo dito sa bahay namin, Levi? Ba't ka nandito? Anong plano mo, ha? Hindi ba't sabi ko na ayaw na kita makita? Mariing saan niya rito. Pwede mo namang ipadala kung anong ibibigay mo. Hindi na dapat tayo nagkikita. Nakita mo na may mga anak na ako. Ikaw din, may pamilya na. Binasa ng lalaking ibabang labi at kung may anong hinugot sa bulsa. Kumalma ka muna, please. Wala akong balak na masama. Nandito ako kasi gusto kong isoli itong keychain mo. Nahulog mo yata at kanina ko lang nakita sa ilalim ng kama ko. Nanlaki ang mga mata niya na makita nga ang keychain na hinahanap niya. Iyon nga yun. Agad na kinuha ni Kichi at itinago sa bulsa. Ipinapanalangan niyang sana hindi tinignan ni Levi ang mga larawan. Baka magkaroon pa ito ng ideya. Nagpapasalamat na lang siyang sa kanya nagmana ang mga bata. Kung may nakuha man sila sa ama ay kulay ng buhok at kakapalan ng kilay lang. Hanggat hindi pa siya handang sabihin ng totoo, huwag sana nitong mabuko. Maraming salamat sa pagbalik. Pwede ka nang umalis. Pahapiyaw niyang usal at sinipat ang tingin ng lalaki. Umawang ang labi nito. Agad-agad? Paalisin mo ko agad. Hindi mo man lang pakakainin. Nagutom kasi ako kakahanap ng bahay niyo eh. Bahagyang napakamot ng ulo ang lalaki. Ngumiwi siya. Wala kaming ulam ngayon, hindi katulad mo na kaya mag-order ng buffet sa isang kainan lang. Pero pinagluto ako ni Lola ng adobo kanina. Sabi niya, dito na raw ako maghapunan. Parating na rin ang in-order kong pagkain, tsaka sinabi ko magkaklase tayo nun, kaya magugulat yon kung pauwin mo ko agad. Humawak sa bewang si Kichi. Binigyan pa nito siya ng sakit sa ulo. Bina-blackmail mo ba ako? Mukha bang magkaklase tayo kung mukha kang mayaman at hindi ka panipaniwala na nagtapos sa isang public university? Ngumuso na nakakaloko ang pilyong si Levi. Well, rason lang yun. Hindi naman kailangan totohanin eh. At bakit naman, Aber? That's because you ghosted me 6 years ago. Bigla ka na lang nag-no contact. Hindi kita mahagilap kung nasaan ka pumunta. Hindi ka nagpaalam. Umirap siya at humalokip-kip.
Wala siyang balak makinig dito, ngunit porsigido si Levi. Alam mo bang gabi-gabi ako nun bumabalik sa bar? Nagbabaka sakaling makita kitang muli. Kahit pa magkaroon ka ng boyfriend nun, tatanggapin ko makita ka lang. Gulat siya sa narinig. Akala ko ba friends with benefits lang dapat tayo? No feelings attached. Wala naman label yung namagitan sa atin kaya hindi ko inisip na hahanapin mo ko. At nakita mo naman 'di ba? May boyfriend na ako at may mga anak 4 pa. Quadruplet sila kaya huwag mo na akong guluhin. Kung ano man ang nangyari sa atin, kalimutan mo na lang yun dahil naka-move on na rin ako. Hindi ako papayag na yun na lang yun. Matagal kitang hinanap, Kichi. At wag kang magsinungaling. Sabi ng lola mo wala ka namang boyfriend. Nagtanong ako kanina. Nagulat man sa narinig, piniling matawa ni Kichi. Ano naman ngayon? Hindi lang alam ni Lola pero may boyfriend ako. Ang mga bata lang ang nakakaalam nun. Wala rin daw sabi nila, pati ang mga bata tinanong ko na kaya hindi mo ko maluloko. Single mom ka ngayon at naghahanap din ako ng single mom na maganda katulad mo, kaya bagay tayo. Lalong nanginig ang tuhod niya. Talaga namang binuko pa siya ng mga anak. Tinulungan pa ng mga ito ang ama ng hindi nalalaman. Huwag mo akong lokohin, may asawa ka na. Magaling ka lang sa salita pero hindi mo ko madadala. Wala akong asawa, Kitch. Hindi ako naniniwala. Sa yaman mong yan? Ilang pamilyang gustong makipagkasundo ng anak nila sa'yo? At saka babaero ka rin nun. Hindi ako ganun tao. Kahit maraming babae nagkakandara pa sa akin, kahit ilang beses pa nila akong i-blackmail, pakasalan ko lang. Hindi ako papayag dahil ikaw lang babaeng gusto kong seryosohin. Sa'yo lang ako interesado noon pa man hanggang ngayon. Napaigtad si Kichi sa pag-alpas ng kabog ng kanyang dibdib. All this time, lumayo siya ng walang dahilan dahil hindi naman pala ito kinasala. Hindi pa rin ako naniniwala. Kung ano man na naririnig mo na, nagpapabalitang may mga babae akong dinedate, hindi yun totoo. I will not come here and explain to you when I'm not serious about you, Kitch. Seryoso ko. Tama nitong saad. Nagugutom na ako. Tugon niya upang iwasan ang pag-uusap dito. Come on, wag mong ibay ng usapan. Nagugutom na nga ako, kanina pa ako walang kain eh. At saka, hayaan mo munang pagnilayan ko sinabi mo. May trust issues pa rin ako, kaya kailangan mong i-earn ang tiwala ko. Naiintindihan ko. Mabuti na lang at nakaramdam siya ng gutom at kumain na sila. Kahit ayaw sana niyang kumain doon ng lalaki, lalo pat naroon din ng mga bata. Enjoy na enjoy si Ronan, Red at Rowan sa pakikipag-usap kay Levi. Si Ryle nakamukha nito ang tahimik at nakikinig lang. Mga pambatang tanong lang naman ang usapan pero mature mag-isip ang quadruplets kaysa kaedad ng mga ito kaya tuloy-tuloy ang daloy sa hapag. Nang sumapit ang 8:00, umuwi na si Levi at hinatid pa ng mga bata. Babay po, Tito Levi! Tito na ang napagkasunduan nilang tawag dito. See you again, kids! Lakas loob naman, see you again. Anya at pinapasok na ang mga anak. Ngayon, oras na para mag-wash up kayo. Maaga kayo matutulog ngayon. Okay po, Mama. Nang makatulog na ang mga bata, lumapit naman si Kichi sa matandang lola upang sabihin ang totoo dito. Si Levi po ang ama ng quadruplets la. Tingin mo ba hindi ko mapapansin na po? Unang kita ko pa lang sa kanya kanina, naalala ko agad si Ryle. Itinikom niya ang labi. Kahit papano ay gumaan ang loob niya dahil alam ng lola patring niya. Kung may dahilan man bakit itinago mo sa amin ang katotohanan na iintindihan ko. Isa kang ina't kaligtasan ng mga anak mo lang ang inaalala mo. Hindi ka masama, hindi ka rin selfish. Maraming salamat po, Lola. Ang mga bagay na yan po kasi ang pumapasok sa utak ko eh. Salamat at naiintindihan mo po ako. Inabot ng matanda ang kanyang kamay at marahang pinisil. Napapikit sa sarap ng pakiramdam si Kichi. Hindi rin naman nagtagal ay inasari siya nito. Akalain mo yon. Kaya pala sobrang bagay nila tignan kanina. Para bang bagay na bagay pero hindi ko lang maipaliwanag. Mag-ama naman pala talaga sila. Ang mga mannerism nila pareho rin pansin ko. Ano ng plano mo ngayon, Apo? Balak mo ba agad sabihin sa kanila? Kay Levi sasabihin mo ba? Siguro la. Nag-usap din po kami kanina. Sabi niya, seryoso siya sa akin. Papatunayan niyang deserving siyang pumasok sa buhay namin. Kailangan ko lang po ng panahon para i-ready ang quadruplets. Hindi ka na mahihirapan yan. Malapit ang loob nila kay Levi. Understanding din sila sa murang edad kaya tiyak maiintindihan nila ikaw. Opo, salamat dahil pinapalakas mo ang loob ko, La. Deserve mo rin kasi na lalaking mamahalin ka ng totoo, Apo.
Deserve din ng mga bata ng pagmamahal ng isang ama. Lumabas ng kwarto si Kichi na may malinaw na pag-iisip ng gabing yun. Kahit papano ay natulungan siya magdesisyon na matanda. Chinek pa muna niya ang mga anak sa kwarto nila at siniguradong mahimbing na ang tulog bago siya bumalik sa sariling kwarto. Lumipas ang mga araw, pumasok ulit siya sa trabaho. Pag-uwi ay gumala naman sila ng quadruplet sa malapit na playground at ginulat ang pagdating ni Levi. May dala itong mga paper bags. Tito Levi! Namiss ka po namin! I miss you too, kids. Anito. Napaayos ng huwisyong babae at pasimpleng tinigdan ang mukha sa cellphone. Napadalaw ka. Anya nang umupo ang lalaki sa tabi. Bumalik na ulit sa swing ang apat. Namiss ko kausap ang mga anak mo. Palagi akong dinadalaw ng tawa nila tuwing nagtatrabaho. I see. At saka, namiss din kita. Here, may regalo ako sa'yo. Ano to? Kunutan noong sinilip ni Kichi ang laman ng paper bag. I hope magustuhan mo. Don't tell me. Nanlalaki ang mga mata niya. Hindi ko to matatanggap, Levi. Mamahalin to. Bagay naman sa'yo kaya okay lang. No. Yes, please. Nangungusap ang mga mata nitong humarap sa kanya. Kaya walang choice si Kichi kundi tanggapin ang bigay nitong wallet. Pwede mong ilagay dyan ang keychain para wag madaling mawala. Tumungo siya. Apaw na apaw sa kagalakan ng puso niya. Masaya si Kichi. Maraming salamat, Lev. Pati na rin sa mga pasalubong mo sa mga bata. You're always welcome. I love you. Tila nagpintig ang pandinig niya na marinig ang huling salita. Bakit may pa I love you? Tas kilay niya. Marahang natawan lalaki at binasang ibabang labi. Dapat I love you to ang tugon mo. Sus! Anya lang pero sa loob-loob ay kinikilig na rin naman. Matapos maglaro ng mga bata ay kumain naman sila sa restaurant. Gastos lahat ni Levi. Napakabait talaga nito pagdating sa pera. Okay na ba yan, kids? May gusto pa kayong kainin? Marami na yan, Levi. Nakakahiya't baka hindi naman nila maubos. Nahihiyang Anya. Okay lang, maliit na bagay. Importante, busog sila. Tumugon naman ang apat. Okay na po kami dito, Tito Levi. Maraming salamat po. Okay, let's eat na. Sabihin niyo lang kung may gusto pa kayo Akman ang susubo si Levi na magsalita si Ryle. Hindi po ba tayo magpe-pray? Napaubos si Levi at nakaramdam ng hiya. Oo nga no. Sorry, hindi ko na naisip. Sige, mag-pray na muna tayo. Pagkatapos mag-pray ay kumain na sila. Habang kumakain ay alalay din naman ni Kichi ang mga anak at nakatitig si Levi. Pinagmasdan nito kung paano asikasuhin ng babae ang mga anak. Napaka-wife and mother material nito kahit lalong nahulog ang puso nito. Pag-uwi ay humalik sa pisngi ang quadruplets. Hindi na mawala ang ngiti ni Levi kahit na makauwi na. Ngiti-ngiti ka anak Masaya lang po ma. Mukhang good news yan Opo, soon malalaman mo rin po at pati ikaw masisiyan din. Ani Levi sa ina. Lumipas muli ang mga araw. Gaya ng pangako nito ay pinatunayan ng lalaki ang intensyon kay Kichi at sa mga anak nito. Pinatunayan na deserving ng tiwala ng babae. Lahat ng mga cringe romantic moments ay nagawa nga nito. Yun tila ba parang sa mga telenovelas lang makikita. Consistent ang lalaki sa pagbisita at pagbigay ng mga regalo sa anak niya. Ang dami ng regalo ni Tito Levi sa amin, ma. Ganito bang pakiramdam na may papa? Parang gusto na po namin siya maging papa. Kapag manligaw siya sa'yo, sagutin mo na agad, ma, ha? Pagaknaan ni Ronan. Agad umawang ang labi ni Kichi sa sinabi ng anak. Tumigil ka nga, Ronan. May papa naman tayo. Tsaka para lang sa regalo, gusto mo na agad siya maging papa. Di pa nga natin siya kilala Baka ibang pakay niya kay mama. Sabat naman ni Ryle. Ka namang mabait si Tito Levi at mahal na mahal si mama. Paniguradong mayaman pa siya. Pupunta ba yan dito kung hindi siya seryoso kay mama? Sabat din ni Red. Ay, ewan ko sa inyo. Boto agad kayo sa kanya. Pero parang mabait naman kasi si Tito Levi. Ani naman ni Rowan na nahahati sa opinyon ng mga kapatid. Nakikinig lang si Kichi sa mga anak. Ngunit hangang-hanga siya sa mature na mga ito magsalita. Kayo talaga kung makapagsalita, akala mo kung sinong malalaki na 5 years old pa lang kayo, pero nasasabi nyo na yan. Itong si Ronan kasi gusto na magkapapa. Kaya naman natin kahit wala Mahal din naman tayo ni mama.
At saka nandyan din si Lola Patring. Huwag na kayong mag-away na apat. Marahan yan Saad. Napaisip din ng babae ng maaring gawin. Naisip niya kung panahon na ba upang sabihin ng totoo. Maayos ba ang lahat? Wala bang problema? Sa nagdaang mga buwan ay hindi naputol ang komunikasyon nila ni Levi. Maganda rin iyon upang lalong mapalapit ang loob ng lalaki sa quadruplets. At plano rin niyang sagutin ito para mabuo na ang pamilya nila. Buo na ang loob niya. Nagkakalakas loob na siya. Levi finally earned her trust. Ngunit isang araw, hindi niya inaasahan na may magpapakitang babae sa bahay nila. Mama, may naghahanap po sa inyo sa labas. Babaeng mukhang masungit. Kakalapag lang ni Kichi ng merienda sa mesa nang tumawag naman si Reed sa sala kaya iniwan muna niya ang 3 pang anak na tinuturuan sana ng assignment. Sino, Reed? Tanong niya at agad ding binuksan ang pintuan. Agad na kumunat ang noon ni Kichi nang bumungad ang babaeng kilala noon pa. Stepmother ni Levi. Ito ang tumayong ina ng lalaki dahil maaga namatay ang tunay na ina nito. Umawang ang labi niya at hindi nakagalaw. Hindi niya ito kilala personally kaya paano nito nalaman ang bahay nila? Ikaw ba si Kichi Montenegro? Opo, ako nga po ma'am. Nautal siya. Umangat agad ang sulok ng labi nito na parabang nang iinsulto. Ikaw na pala si Kichi. Interesting choice para kay Levi. Sipat nito at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Anong sadya nila? Anya at bahagyang nakaramdam ng hiya, lalo pat nakalumang damit lamang siya. So, humalukip-kip ang babae at iginalang mata na puno ng panghusga. Ikaw palang babaeng kinababaliwan ng anak ko ngayon. Umawang ang labi ni Kichi sa salitang natanggap. Nagulat siya sa biglang sipat ng ginang. Anong ginagawa mo sa kanya ha? At hindi na siya sumusunod sa utos ng papa niya. Palagi na lang siyang absent sa meeting. Hindi na rin sumusunod sa utos sa kanya. Hindi siya nakasalita at kumunat ang noo sa sinabi nito. Levi is a grown man. Bakit pa dinidiktahan ng mga ito? Alam mo bang napapabayaan na ni Levi ang kumpanya dahil sa'yo? Inuubos mong oras ang anak ko. Ano bang meron sa'yo ha? You're not even rich, beautiful, and dalagang ina pa. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo na nakipaglapit ka sa anak ko? Pagkaroon ka naman ng delikadesa. Umawang ang labi niya. Nabingi siya sa malakas sa pagkabog ng dibdib. Nakaramdam siya ng hiya. Hindi po ganun. Tanging na usal niya. I also knew na dati kanyang kalandian. Ano bang gusto mo? Bakit ka nakipaglapit sa anak ko? Walang masabi si Kichi. Pakiramdam niya, tinakasan siya ng salita. Intimidating at tila mangangain ang aura ng ina ni Levi. At kung makaasta, para bang totoong ina ito. Ganon siguro nito kamahalan lalaki. You have 4 kids, right? Inaakala mo bang giginhawa ang buhay mo matapos mong landin si Levi at iasa sa kanyang pangangailangan ng mga anak mo? Gusto mo bang mawalan ng trabaho para lang wala kang maitusto sa kanila? Umigkis ang bagang niya. Tumalim ang tingin ni Kichi sa ginang, lalo pa tungkol ito sa mga anak niya. Ma'am, wag naman po ang trabaho ko. Doon lang kami nabubuhay. At saka kahit kailan, hindi ko inaasa kay Levi ang pangangailangan ng mga anak ko. Nagpapakahirap ako para matustusan ang kailangan nila, kaya wala kang karapatang sabihin na asa lang ako. Hindi ganun ang habol ko sa anak niyo. Mariing saad niya. Then, stay away from my son. Hindi mo ba alam na ikakasal na siya? May fiancé na si Levi at sinisira mo relasyon nila. Isa kang kabit. Hindi mo alam? Ano? Tuluyang hindi makapagsalita si Kichi at nawala ng lakas sa mga tuhod niya. 10 milyon, layuan mo ang anak ko. Pakiramdam niya na bingi siya. Imbis sa sagutin o tanggapin ang alok ng ginang, tumalikod si Kichi at tila walang natinig. Sinarado niya ang pintuan na nandoon ang ina ni Levi at doon lang nasapu ang labi. Gulat na gulat siya. Naniwala siyang walang babae ito. Naniwala siya dito, kaya ano ito ngayon? Useless lang bang pagtitiwala niya dito? Mama? Napapikit siya na malamang nasa likuran lang pala at nakikinig ang mga anak nila. May fiancé na si Sir Levi, pero akala ko ba mahal ka niya? Tila winasak ang dibdib ni Kichi sa narinig.
Hindi man niya kita ngunit puno ng lungkot ang boses ng mga ito. Pasensya na. Hindi rin alam ni Mama. Nanghihinang usal niya at niyakap ang quadruplets. Ano nang gagawin natin, Mama? Sasabihin pa ba natin ng totoo? Kumunot ang noon niya. Anong totoong tinutukoy mo, Ryla? Nagkatingin na ng quadruplets. Na si Sir Levi pong totoong papa namin. Ano? Umawang ang labi niya. Hindi niya inaasahang marinig yon. Alam niyo, una pa lang po, Mama. Alam na po namin na si Sir Levi ang papa namin. Sa paraan pa lang po ng tingin mo sa kanya, tsaka kamukhang-kamukha niya po si Riley. Diyos ko, inabot niya ang mga bata. Patawarin niyo ako kung inilihin ko pa sa inyo. Naghahanap lang ng panahon si Mama pero wala akong balak na itago sa inyong katotohanan. Naiintindihan ka po namin, Mama. Alam po naming mahal na mahal mo kami kaya hindi po masama ang loob namin. Oh, Diyos ko, napakaswerte ko sa inyo. Hinaplos niya ang mukha ng apat. Naghalo na ang luha at pawis sa mukha ni Kichi. Nang kumalma na sila ay napag-usapan nila ang tungkol sa nangyari bago lang. Gusto niyo bang sabihin ko na kay Papa niyo ang totoo? Kung masasaktan ka rin lang po, mas mabuti nang wag na, Mama. Malungkot siyang umiti. Mukhang ikakasal na sa ibang papa ninyo. Mukhang magiging problema lang tayo sa kanila. Ayoko kayong masaktan. Halos maiyak niyang wika. Natulala ang mga bata sa kanya. Lalong sumikip ang dibdib niya. Alam niyang gusto ng tatlo na makilala na sila ng ama. Itanggi man ng mga ito. Alam niyang deep within them, umaasa na ang mga ito kaya lalong nawawasak ang puso niya. Mata pobre ang mga magulang ni Levi. Madalas napapabalita noon na masungit ang mga ito sa empleyado nila. Si Levi lang yata ang mabait pero intimidating din kung hindi mo kilala. Ganun talaga yata kapag mayaman. Mababa ang tingin sa mahihirap. Napakasinungaling niya. Sabi niya wala siyang babae, yung pala ikakasal na siya. Pinaasa lang niya kami. Walang hiya siya. Nasasaktan siya para sa mga anak dahil lalo na ngayong alam na pala ng mga ito. Nasasaktan din siya para sa sarili dahil naniwala siya. Naging tanga na naman siya. Sa galit ni Kichi, pinutol niya lahat ng koneksyon sa lalaki nang hindi ito kinakausap. Wala na siyang pake sa usapan nila. Oh, lutang ka yata ngayon. May problema ba? Asik ni Leia sa kanya. Umaga pa lang sa trabaho nila. Lutang na lutang si Kichi at nagkamali pa kaya na pagalitan ng manager. Wala, kulang lang sa tulog. Rason niya. Sa anong rason naman at bakit ka napuyat? Kaya kausap ka bang chupapi Baka pwede mo naman akong ambunan ng ibang lahi. Loko ka talaga. Anya sa kaibigan at mabilis ding natapos ang araw na yon nang hindi niya napapansin. Lumipas ang mga araw at dumating ang linggo. Nagulat na lang siya pagbaba ng building na nandoon si Levi nakatayo sa harap ng sasakyan nito sa labas ng building. After no contact with him, nagpakita na rin ito sa wakas. Mabilis na umiwas si Kichi ngunit hinabol siya nito. Why did you block me? Hindi na kita matawagan, Kitch. Hinaglit siya at pinaharap nito. Pagkaharap pa lang niya ay bumitaw agad siya ng sampal sa lalaki. Nanubig sa galit ang mga mata niya. Sinungaling ka. Niloko mo lang ako. Sabi mo wala kang babae. Bulyaw niya sa bumubukal na sistema. Nasira agad ang ekspresyon ni Levi dahil sa sampal at sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Babae. Muli niya sinampal ito sa panggigigil. Walang hiya ka? Tatanggi ka pa ha? Pumuntang stepmother mo sa bahay noong nakaraan sinabi sa akin na ikakasal ka na. May fiancé ka na pala. Ba't mo pa ako niloloko? Umawang ang labi nito at sinubukan siyang hawakan ngunit agad nagpumigla si Kichi. Hindi ko alam na pinuntahan ka pala ni Mama. Tila ba naguguluhang saan nito? Bumuhos sa mga luha niya sa mukha. Wala siyang pake kung ano man ang maging mukha niya dahil sa sobrang sama ng loob sa lalaki. Sabi mo wala kang babae. Ano yun? Bakit ikakasal ka na? Anong plano mo ha? Pagsasabayan mo kami? Gagawin mo akong kabit ngayong hulog na rin ako sa'yo. Bumagsak ang balikat ni Levi na makitang umiiyak siya. Para din tong sinaktan. Huwag kang maniwala kay Mama. Let me explain it to you. Hindi ako payag sa proposal na pinagsasabi niya kung meron man. Hindi ako aware doon, Kitch. I'm out of the country nitong mga araw kaya hindi rin ako nakabisita.
I'm sorry kung ano man ang sinabi ni Mama sa'yo. Marahang sad nito. Anong explanation pa ba ha? Ikakasal ka na hindi ba? Layuan mo na ako, kami ng mga anak ko. Makakasakit ka lang sa damdamin nila. Bumuntong hininga si Levi. Ayoko, sinabi ko na sa'yo, ikaw lang ang mahal ko. Sa'yo lang ako magpapakasal. Sinungaling. Gusto ko ng tahimik na buhay. Please lang, huwag mo naman kaming gawing kontrabida sa mata ng lahat dahil lang gusto mo, trip mo. Anya at napailing-iling. Tinalikuran na niya ito at sinalubong ang lamig ng hangin. Akala ko iba ka, pero pareho ka rin pala ng iba. You disappointed me again. Pakiramdam ni Kichi ang malas niya sa pag-ibig. Kung saan hulog na siya sa lalaki, doon naman niya nalaman na ikakasal na ito. Sinubukan pang humabol ni Levi ngunit sobra ng dismayado ang puso niya. Kung gusto mo ng tahimik na buhay, ibibigay ko sa'yo. I am willing to leave everything I have so that I can be with you, Kichi. Kung hindi ka bibigyan ng katahimikan ng pamilya ko, handa akong iwan sila. Hindi siya sumagot. Hindi kumain, hindi lumabas ng bahay. Hindi na siya nagtrabaho sa bigat ng loob. Ngunit ang huling salita nito ay ang nagpa-apekto sa kanya. Handang iwan ng pamilya. Imposible. Ilang beses siyang pinuntahan ni Levi at sinubukang suyuin ngunit pilit itong tinatakwil ni Kichi. Apo, nandito si Levi, may dalang bulaklak para sa'yo. Bumaba ka naman at kausapin siya. Mula pa nung 1 buwan siya pabalik-balik dito. Kawawa naman yung tao, mukhang hindi na nakakatulog. Gustong-gusto kang kausapin. Pakisabi na umuwi na lang po siya. Wala akong balak na kausapin siya. Apo naman, huwag mo na itong patagalin pa. In-explain na niya lahat sa akin at malinaw naman ang intensyon niya sa inyo. Lumabas ka na para magkausap kayo. Dapat kayo magkaintindihan. Kung hindi ka magharap sa kanya, paano mo maiintindihan ang side niya? Umirap agad si Kichi. Hindi rin naman niya matiis sa matanda. Bumaba siya at nakitang nilalaro na ng lalaki ang mga anak. Bakit nandito ka? Sabi ko sa'yo, ayaw na kita makita pa. Natigil ito at nilapitan siya. Hindi ako titigil hanggat hindi tayo nagkakabati. Magkabati? Hindi na possible yun, Levi. Anong plano mo? Sisirain mong kasal mo? Yan kasi ang ayaw mo kong harapin. Paano mo may paliwanag ang lahat sa'yo? Ayoko na makinig sa patutsyada mo. Masyado na masakit para dagdagan mo pa. Masisisi mo ba si Kichi kung ayaw na niya masaktan palalo kaya ayaw niyang harapin ang lalaki? But Mama was just bluffing, Kitch. Nagsisinungaling lang siya. Hindi makapaniwalang bumuga ng hangin ng babae. Sarkastiko siyang tumawa. Lolokohin mo na naman ako? Totoo ang sinasabi ko. My mother just tested you kung ano magiging reaksyon mo. Ginawa niya yun, hindi ko alam kung bakit pero kinompronta ko siya. Natawa lang at nagtanong kung inaway mo na ba ako. Ano? Kahit iharap pa kita sa kanya ngayon mismo. Kaya nagtaka rin ako kung bakit niya sinabi yun dahil nung sinabi kong pinuporsige kita. Masaya siya at gusto ko raw makilala. Nasapu niya ang labi at umiwas ng tingin. I already told you. Totoo man yun o hindi, mula pa noon. Huwag kang maniwala sa mga salitang hindi nanggaling sa akin dahil sinusubok lang nilang pagmamahala natin, Kitch. Ikaw lang gusto ko. Ilang ulit ko pa bang sasabihin? Mapaitang umiti si Kichi. Alam niyang gusto niya si Levi pero hindi niya maatim na magkasiraan ng mga ito dahil sa kanya. Pero siguro panahon na rin para maging ganid siya. Puro na lang siya para sa iba at kahit kailan. Hindi inuna ang sarili. Napapagod na rin siya. Panahon na rin siguro para unahin niya ang sarili at ang mga anak. Come on, hindi mo ba ako mahal ha? I can see it in your eyes. I know you love me, kaya bakit ayaw mo kong ipaglaban? Come on, fight for me. Dahil kapag ako, kaya kitang ipaglaban sa kahit kanino, mawala man ang lahat sa akin. Kinagat niyang ibabang labi. Ang mga salitang yun ang pinakahihintay niya na sabihin ng lalaki. Kaya mo rin bang ipaglaban ng mga anak mo? Kumunot agad ang noon nito. What do you mean? Kaya mo rin bang ipaglaban ng quadruplets sa mga taong hadlang sa relasyong to? Titig na titig ang lalaki. Matagal ko na sanang gustong sabihin sa'yo to. Ngunit nalaman kong ikakasal ka na pala sa iba. Kaya natakot akong baka ipagtabuyan lang ang mga anak ko ng pamilya mo. Lalo pat mayayaman kayo't mahirap lang kami. Nanatiling tahimik ang lalaki. Anak mo ang quadruplets, Levi. Nabuntis ako sa nangyari sa ating dalawa 6 na taon na nakakaraan. Humihingi ako ng
Paumanhin kong inabot ng 6 na taon pero natakot lang ako para sa seguridad nila. Mas minabuti kong maging safe sila at malayo sa mata ng media. Masisisi mo ba ako? Pero kung magalit ka man sa akin ay iintindihan ko. Pinagkait ko sa iyong responsibilidad na masaksiyan silang lumaki. Natigil siya sa pagsasalita at nabitin sa ere ang sasabihin nang bigla na lang siyang abutin at yakapin na mahigpit nito. Hindi ako galit. Hindi kita sinisisi, Kitch. Maraming salamat dahil nagkalakas ka ng loob na sabihin sa akin ng totoo. Maraming salamat dahil naging matapang ka. Nandigas siya sa kinatatayuan. Out of those hurtful words, hindi niya inasahang iyon ang sasabihin ng lalaki sa kanya. Hindi ka galit sa akin? I'm not mad at you. I'm mad at myself dahil sa taong nasayang. I should have been there when you delivered them. Sa unang ultrasound, sa unang umbili ng damit nila, sa unang salita, sa unang lakad at unang pasok sa eskwelahan. Wala akong karapatang sisihin ka sa desisyon mo dahil una pa lang, naging irresponsable ako. Na hindi ko nalaman na nabuntis kita. Napapikit ang babae at nakaginhawa na maluwag. Pagmulat niya, nilingon niya ang 4 na nakaabang. Narinig nila ang buong pag-uusap at may mga luhang nagbabadya sa kanilang mga mata. Halika kayo rito. Kilan na kayo ng papa niyo. Anya at halos maiyak na naman. Pinipigilan lang niya ang sarili. Agad na tumakbo papalapit si Ronan, Reed, Ryle at Rowan sa kanila. Nang tuluyang mahagkan ng 4 ay tumulo din ang luha ng ama. Pasensya na kung natagalan si papa na makilala kayo ha. Patawarin niyo ako mga anak. Humaguluhol ang lalaki. Nanindig ang balahibo niya. Sinapu niyang bibig at pinigilan din ang paghikbi. 8 taon akong wala sa tabi niyo. Patawarin niyo ako. Pangako babawi si Papa. Lahat gagawin ko para sa inyo. Namiss ka po namin, Papa. Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin po namin. Isang marahang haplos ang naramdaman ni Kichi sa balikat niya. Nang lingunin ay ngumiti sa kanya ang lola. Nagawa mo, apo. Nasabi mo kay Levi ang totoo. Ang tapang mo, nagawa mo. Anito. Ngumiti at niyakap niya na mahigpit ang lola patring niya. Ever since her childhood, ang matanda na nagsilbing kasama sa buhay. At ngayon, narealize niya ang silbi nito. Her grandmother made her strong and independent. Hindi nito siya hinusgahan sa kanyang mga pagkakamali noon at ginabayan pa hanggang sa pagpapalaki sa quadruplets. Totoo bang ikakasal ka na sa iba, Papa? Tanong ni Rowan sa ama. Kumalma na ang lahat at nag-uusap na ng marahan. Hindi totoo yun. Kung magpapakasal man si Papa, kay mama niyo lang yun at wala nang iba. Gumuso si Kichi. Namalaya na lang niya na bumibigay na naman siya kahit alam niyang kailangan pa niyang kaharapin ng pamilya ng lalaki. May parte pa rin kasi sa kanya na hindi naniniwalang pakulo lang yun ang ginang. Kaya kung haharapin ang mga ito, kinakabahan siya, iniisip pa lang niya. Paano ang mga magulang mo, Levi? Kinakabahan ako sa kanila. Tanong niya, nag-aalala. Tumayo ito at hinawakan ng kamay ng mga anak. I will never leave you and our children. Kung hindi man nila matatanggap ang pamilya natin, hindi natin pipilitin. I will tell them the truth, pero hindi ko kayo pipilitin na ipilit ang sarili sa kanila. If you're not comfortable, I will not force you and our kids, Kitch. Nanlabo ulit ang mga mata niya. Malaki ang pasasalamat ng babae na sobrang bait at maintindihin ni Levi. Kahanga-hanga ang ugali nito. Dumating nga ang araw na iniharap na ni Levi ang mag-iina sa pamilya nito. Ma, pa, this is my kids. Ronan, Reed, Ryle, and Rowan. Ito naman si Kichi, ang ina nila. Ang babae nag-iisang minamahal ko. Sarkastikong bumuga ng hangin ng ina ni Levi at sinipat ang tingin si Kichi. Tumubo na naman ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi ka na talaga nadala sa sinabi ko ha. Yan ang ipapalit mo sa fiancé mo? Where's your brain, Levi? Humigpit ang hawak ng babae sa katabi. Ang mga bata ay tahimik din at natakot sa ginang. May ginto ka na sana, pinagpalit mo pa sa bato. Kumabog ang dibdib niya. Ayaw niya magpa-apekto pero nasasaktan pa rin siya sa mga inusal ng ina nito. Ma, saway ni Levi. What? Tama naman ako ah. Saan mo ba napulot ang babaeng yan at may instant anak ka pa? Kumuyom ang kamay niya dahil nanlalamig na ito. Sandali pa, bumuga ng hangin at napatikim ang ama na lalaki. Cut the act, Milagros. Kinakabahan na magiging daughter-in-law natin sa'yo, pati ang mga apo natin.
Ganun ba? Di magaling talaga akong artista. Umawang ang labi niya. Malakas na humalakhak ang ginang at mabilis siya niyakap. Hindi niya yun namalayan sa sobrang dali ng pangyayari. Welcome to our family, Iha. I was just kidding. Hindi ako galit. Po? Hindi siya makapaniwala. As you know, bago pa man kami magkakilala nitong ama ni Levi, dati akong artista. Natigil lang na magsettle ako kaya paminsan-minsan namimiss ko ang pag-arte. Ano? Pasado naman ba sa'yo? Opo. Ngumiwi siya at peking ngumiti. Halos takasan siya ng espiritu kanina, tas malalaman niyang pinaglalaroan lang siya nito. Di tama ang sinabi ni Levi. His mother was just joking. Alam mo ba nung una pa lang gusto na kitang makilala, lalo pa nung malaman ko na may anak kayo ni Levi. Pero naisip ko, susubukin muna kita kung hanggang saan mo siya kayang mahalin, kahit may malaking hadlang sa inyo. Gusto ko makita kung hanggang saan nyo ipaglalaban ang pagmamahalan nyo, at masaya naman ako na naging consistent si Levi. I'm sorry, Iha. Forgive me for what I have done. Naiintindihan ko po, ma'am. Pasensya rin po kung napagsarahan kita ng pintuan ng araw na yon. Nako, naiintindihan ko. Kung ako ba naman ang ganunin, baka hindi lang ganun ang ginawa ko. Ang bait mo nga eh. Bilib na bilib ako sa'yo, Iha. Naramdaman niyang gumapang ang kamay ni Levi sa bewang niya. Nakahinga siya na maluwag. Mula ngayon, pamilya ng turing namin sa inyo, kaya huwag kang mahihiya, okay? Kids, come here. Payakap sa inyo, Lola Milagros niyo. Opo. Kabado man nung una ay napalitan din naman ng kagalakan pagkatapos. Talaga nga namang unexpected ang nangyari. Sunod na lang na namalayan niya, nasa hapag na sila kumakain ng hapunan habang pinagsiserve ng mga katulong na napakarami. Mula ngayon, hindi na ako problema kung kanina ko pa ipapamana mga kumpanya ko dahil may 4 na po na ako. Mawala na ako ng sakit sa ulo. Thank you, son. Ani ng ama ni Levi. You're welcome pa. After dinner, nagpaalam na sila. Let's go now. Ani to. Saan na tayo pupunta? Tanong niya. I'm taking you with our son's Kitch. Sa akin na kayo titira. Malaki ang bahay ko sa Mandaluyong. Hindi ba masyadong mabilis? Pakasal na rin agad tayo. Pero teka lang. Pinutol agad nito ang angal niya sa pamamagitan ng isang mainit na halik. Isang rason pa 3 halik na makukuha mo sa akin. Pabala nito kaya na isara ni Kitch ang labi. Hindi niya aakalain na mamahalin siya ni Levi matapos niyang maglahong parang bula noon. Hinanap siya nito. Ibinaling niyang tingin sa mag-ama at umawang ang labi. Ganon din naman siya. Lumipas man ng maraming taon, ang lalaki pa rin ang nananatiling nasa puso niya. Ito lang ang nag-iisang lalaking nagbigay ng spark sa kanya. Ang lalaking hindi niya malimot-limutan. Mahal na mahal ko kayo. Marahang usal niya na siya lamang ang makakarinig at hinapluas ang dibdib. Lumipas sa mga buwan, nagpakasalan dalawa na kumpleto ang mga relatives nila. Lahat ng mga hadlang sa pamilya nila, kanilang napagtagumpayan. Mama! Kumustang araw nyo? Masaya po! Sa tuwing uuwi galing eskwelahan ng quadruplets, nagkakaroon ng buhay ang bahay. Lumapit ang mga ito sa kanilang mag-asawa na nanonood ng palabas sa malaking flat screen TV. Bibisita po ba sila Lola Milagros dito, Papa? Oo, sinabi niya sa akin na pupunta siya. Yay! Clues na clues sa mga ito sa matatanda. Pagdating naman ng Lola ay may dala itong mga pasalubong kaya nakangiti siya. Ang bait ng mother-in-law niya. Katulad kung gaano kabait si Levi. Mali pala siya ng akala na mata-pobre ito. May mga mayaman pa rin palang mababait. May-issue lang mga taong inggit. Hay, totoo nga kung anong ugali ng anak. Refleksyon yun ng ugali ng magulang niya. Kaya gusto ko rin silang palakahin katulad ng paraang ito. Bulong niya sa sarili. Ito naman ay para sa'yo, Iha. Sana magustuhan mo. Thank you po, Mama. Walang anuman. Napakaganda kong anak. Pagsapit ng dilim, umuwi rin naman ang ginang. Nasa kusina agad si Levi, pumunta kaya inunahan na niya. Hep, ako naman na magluluto ngayon. Pwede ka manood ng palabas sa sala. Alright, pagbibigyan ko ang misis ko kung gusto niyang magluto. Baka hindi ako maka-score mamaya eh. Loko ka talaga. Ang kwadro. Nakahiligan na ng 4 na maglaro ng Lego sa mga oras na to kaya nasa playroom sila. Sige, pupuntahan ko sila. I'll play muna with them. Ayaw mo manood?
Mamaya na lang, gusto ko silang makalaro eh. Tama nang ngumiti ang babae. Levi never failed na maglaan ng panahon para makapag-bonding sa mga bata. Kaya lumalaking refleksyon din ng ama ang apat. Alright, mag-ingat ka sa pagluluto ah. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Nakangiti siya habang naghihiwa ng karne. Pakiramdam tuloy ng babae, mas lalong nagkaroon ng kulay ang bahay mula nang dumating ang lalaki. Himalang hindi siya nakakaramdam na ng pagod pagkatapos ng buong araw na trabaho. Ang sarap na, pero magugustuhan kaya to ni Levi. Kaya naman ang sarap ng luto niya. Hayaan ko na nga, pwede na siguro to. Hinubod niya ang apron at napapakantang umakyat ng playroom. Boys! Agad lumingon sa kanya nagkakatuwa ang sina Ronan, Reed, Ryle at Rowan kasamang ama. Oops, sorry parang na-interrupt ko yata ang laro nyo. Luto ng ulam, kakain na tayo. Break time muna tayo boys. Pansamantalang panalo ang team ni Reed. Ay, kung saan man nanalo na sana ako. Reklamo ni Ronan sa kung ano man ang game nila. Balik na lang tayo pagkatapos. Ipapanalo kita anak. Sige papa, basta walang dayan. Kanina dinaya niyo ako eh. Nagpalipat-lipat sa lima ang tingin niya. Wala siyang maintindihan sa bagay na yun. Sali ka sa amin after mama. Hindi ko nga gets ang pinag-uusapan niyo eh. Sabay galaw niya ng balikat. Ang huling makarating sa mesa ay siya maghuhugas ng pinggan. Dalian mo papa! Nauna nang bumaba ang quadruplets at nahuli silang mag-asawa. Nang lumapit bahagya sa kanya si Levi, kumunot ang noon niya. Nakita mo yung saya sa mga mata nila. Para na akong lilipad sa alapaap kapag masaya mga anak natin, Kitch. Mababait at masiyahin ang mga anak natin. You raised them well, that's why they're polite and kind. Katulad ng nakasanayan, maingay ang hapag ng kumain sila at mas lalo lang lumalayon dahil nandoon na si Levi. Wala itong palta sa pagbigay ng atensyon sa mga sinasabi ng mga anak. Bilang nag-iisang babae sa bahay, ngiti lamang ang nagagawa ni Kichi. Napunta na kasi sa Marvel's movie ang topiko at wala siyang alam kasi hindi naman siya mahilig sa mga action movies. Romance ang gusto niya. Pero okay lang dahil masaya pa rin siya at nag-uumapaw sa kagalakan. Inabot niya ang kamay ni Levi sa ilalim ng lamesa. Nagkatitigan sila at sa pagitan nun, tila nag-usap ang kanilang mga isipan. Sa mga taong lumipas, ikaw ang pahinga ko. Thank you for being there, my beautiful wife. Ikaw rin ang pahinga namin asawa ko. Ang pag-ibig ang pinakamataas na uri ng regalo na maibibigay ng Panginoon sa sangkatauhan. Katahimikan, pagkakaunawaan, pagkakaisa at kasiyahan. Sadyang napakamakahulugan ng pag-ibig sa isa't isa. Sa buhay, may mga bagay tayong pinagsisisihan. Mga oportunidad na hindi nakuha. Mahal sa buhay na hindi na makita. Buhay na hindi nakamit at mga pangarap na hindi nangyari. Ngunit lahat naman ng ito ay may kaakibat at dahilan. Gusto lang ng Diyos na lakasan natin ang tiwala sa Kanya upang makita kung bakit niya ito ginawa. Mahina ang isang tao kung mabilis itong sumuko. Kaya palaging tandaan na ang buhay ay parang gulong. Kung nasa ilalim ka, baka sa susunod, nasa ibabaw ka na rin. Huwag lang mawalan ng pag-asa dahil habang buhay, may pag-asa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!